Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang aking technical analysis dito po kay Solana ngayon pong November 13 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame nitong si Solana at mapapansin po natin dito siya po ay umangat. Yan, matindi po ang kanyang inangat at marami po siyang binasag na mga resistance lines. Ayan. At ngayon ay meron po tayong isang panghuling major resistance line dito sa 250. At posibleng mukhang aakyatin na rin po niya ito para subukang basagin. Kaya ayan, update po natin yung mga nabasag na mga resistances natin dito. Ayan, mula rito. Ayan, yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay red ngayon ay nagsisilbing mga support. Yan, lahat po ng mga nabasag na resistances natin dito ay nagsisilbi na po itong ngayong mga support. At kapag sinabi po nating support ay harang po yan dito sa ibaba ng market price ni Solana. Yan, yung mga resistances naman po natin ay syempre color coding natin dyan ay kulay green. At mga harang na rin po ito sa itaas ng market price ni Solana. Ayan. Ngayon ay sa naging pag-angat ng presyo ni Solana ay ayan, nag-umpisa po yan noong November 5. Kaya marami pong na-trigger. Ayan, trigger na mga pending orders natin dito. Ayan, dito. Ito pa yan noong ayan, dito po yan. Yung na-trigger na sell pending order natin, ayan dito. At saka dito naman ay ayan, noong November 6. At ito naman ay noong November 8. Kaya ayan po yung mga na-trigger na mga pending orders, sell pending orders natin. Ngayon ay babawasan po natin yung mga buy pending order natin dito sa ibaba. Ayan, tatanggalin po natin ang mga yan kasi masyadong malayo na sa kasalukuyang market price ni Solana. Kaya ayan, babawasan natin yan. Ilapit po natin yung ating buy pending order sa presyo ni Solana. Kaya tanggalin na rin natin yung mga price level na yan. Kaya ayan po. Dito po tayo mag-uumpisa na maglagay ng buy pending order. Dito po sa 158 at saka dito sa 175 at saka dito sa 162. Ayan, dyan po tayo maglalagay ng mga buy pending order. Tsaka syempre, maglagay tayo ng isang sell pending order na rin dito. Ayan. Ngayon ay yung pattern po natin dito ay ayan po yung kulay puti na linya. Mapapansin natin dito na nabasag po yung kanyang upper portion. Ayan, nagkaroon po siya ng false breakout dito pero yan po ulit, nagpatuloy siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung panibagong upper portion niya. Ayan, ngayon ay nabasag po rito noong November 6. Ngayon para mas magkaroon tayo ng ideya sa mga resistances niya dito sa itaas, ay kailangan po nating mag-plot ng Fibonacci indicators dito. Ayan, gamitan po natin ng Fibonacci indicators. Indicator at yan, ganito lamang po yung pagpa-plot dito. Kunin natin yung pinakamataas at saka pinakamababa na naging presyo ni Solana. Kaya yan na po yung ating panibagong mga support at saka resistances. Yan, ito po ay nagsisilbing support. At ito naman may isa pa tayong resistance dito. Ayan, at saka dito. Ayan po
yung mga nagsisilbing mga resistances natin. Ayan na po. Kaya ayan, ilipat natin yung ating isang major support dito sa 210. Ayan. Then ay maglagay pa tayo ng isang additional dito na sell pending order. Yan dito sa 272.53. Kaya ayan po yung ating mga sell pending order dito sa itaas. Ayan. Yung sunod ay syempre mas mataas na. Kaya ayan po muna. Ayan. Ngayon ay yung aking projections po rito ay syempre posible pong makaranas muna ng consolidation itong si Solana dito. Ayan. Pwedeng mag-consolidate muna siya rito or makaranas ng sideways dito po sa pagitan ng major resistance line natin dito. Ayan, ito po major resistance line at saka major support. Ayan, kaya pwedeng dito po siya mag-consolidate muna kung kung sakaling naubusan po siya ng sapat na volatility. At syempre nandyan pa rin po yung chances na magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. At kung pag nangyari po yan ay syempre akitin po niya yung sunod na major resistance line natin dito sa 272.53. Yan, lahat po ng mga major resistance line natin na yan ay yung naging basehan po natin dyan ay ang Fibonacci indicator. Ayan, yan naman po yung mangyayari kung sakaling nabasag ito. Ayan. At syempre, nandyan pa rin po yung chances na yan, maaaring bumagsak itong si Solana at maaaring magkaroon po siya ng correction. Yan, pwedeng dito or pwedeng dito. Yan, kasi napaka-volatile po ng cryptocurrency. Yan, kaya kahit anumang oras ay pwede po siyang makaranas ng pagbagsak. Yan, maski hindi natin inaasahan ay posible pong mangyari ito. Kaya, ayan. Pero sa mga projections na ito ay mukhang magpapatuloy lamang po sa pag-angat sa presyo itong si Solana sa mga paparating na araw. Ayan, kasi maganda po yung signal natin sa ating dalawang indicators. Ayan, yung ating Hall Street indicator ay okay naman po yung pangangatawan nito. Ayan, malusog naman yung kanyang pangangatawan. Ayan, habang humahaba ay yan, nananatiling malusog yung kanyang pangangatawan. At yan po yung gusto natin makita na sukat ng pangangatawan ng ating Hall Street indicator dito. Yung ating QQE mode indicator dito ay okay na rin. Lumalaki yung mga sukat nito, pero yung kasalukuyang nabubuong QQE bar natin ngayon ay mukhang mas maliit yung sukat nito. Kaya posibleng magkaroon muna siya ng correction dito. Yan, makakaranas muna siya ng correction dito or dito po sa dalawang support natin dito. Ayan. Or kung magagawang pigilan ng mga support natin dito ang pagbagsak ni Solana or yung kanyang correction, ay ang mangyayari po rito ay mauwi muna siya sa pagko-consolidate dito or magsa-sideways po siya sa ibabaw ng major support natin dito sa 210.31. Ayan. Pero mukhang mas mataas pa rin po ang posibilidad na sa mga paparating na araw ay magpapatuloy lamang po sa pag-angat sa presyo si Solana at babanggain niya yung major resistance line natin dito para subukang basagin ito. At kung siya ay nagtagumpay ay dito ko lamang po masasabi na magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung pag nauntog po siya ay syempre tuloy po yung kanyang mararanasang consolidation dito. Ayan.
At sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kaya marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.